Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang liwanag at tanglaw ng sanlibutan. Buksan natin ang ating puso upang lalo natin siyang makilala, masunod at mamahal. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia, dalaga at martir, ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makita para sa aming kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi nakikita yang masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy. Sa tabing batisan, sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, sa'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Tumayo na po ang lahat. Ang Panginoo'y darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang din natin ng kapistahan ni Santa Lucia, isang martir sa simbahan. At mapapansin po ninyo, ang kanyang imahe ay may tangan-tangan siyang sisidlan na may mata. Sapagkat nung siya'y nag-alay ng buhay, nang siya'y nanatiling tapat kay Jesus Nazareno, kahit na siya'y pinahirapan, tinatakot, hanggang sa patayin, hindi siya nagbago. At dinukit ang kanyang mga mata para lalo siyang pahirapan hanggang patayin.
Ngunit hindi siya nagbago. Hindi niya alintana ang mga hirap at pasakit dahil sa kanyang matibay na pagmamahal kay Jesus Nazareno. Siya rin ay ating pinipintuho bilang patron ng may mga karamdaman sa mata. Bagay siya rito sa Quiapo dahil marami dito sa paligid natin yung mga gumagawa ng salamin at tumitingin sa mata. Kaya nga't ang pangalang Lucia, ang ibig sabihin nito ay liwanag. Sapagkat hindi siya nawalan ng liwanag sa gitna ng kahirapan. Liwanag. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, maliwanagan ka na sana. Ayan, mukha bang malabo yung katabi mo, no? Di ba yun ang kabaliktaran ng maliwanag, malabo? Pagdasal natin ngayon sa misang ito, yung mga may sakit sa mata, yung mga lumalabo na ang paningin. Ngunit, hindi lang yung paningin. Kasi pwedeng malabo, malinaw ang iyong paningin, pero malabo naman ang iyong pananaw sa buhay. Mas mahirap daw yung gamutin. Ulitin ko, pwedeng malinaw ang iyong paningin, pero malabo ang iyong pananaw. Pagdasal din natin yung mga ganon, tao. Baka malinaw nga, wala kang sakit sa mata, pero malabo ang pananaw. Kaya mahirap kausap. Di ba? Kaya pag nag-uusap ka, sabi, ang labo mo naman. Nasabihan ka na bang ganon? Malabo kang kausap. No? O nakaranas ka na ba nun? Malabong kausap. Pabago-bago, paiba-iba. Hindi tinutupad ang usapan. Kaya sa araw ding ito ipagdasal natin. Maliwanagan tayo. Si Jesus ang liwanag, ang tanglaw ng sanlibutan. Sa tulong ni Santa Lucia, maliwanagan tayo. Hindi tayo maging malabo. Ganun nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Malabo yung mga kaharap ni Jesus Nazareno. Malabong kausap. Tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan, sala sa init, sala sa lamig. Ano ibig sabihin daw nun? Malabo din kausap yung mga ganun kasi hindi mo alam ano ba talaga gusto mo. Pag mainit, gusto mo malamig. Pag malamig, gusto mo mainit. Pabago-bago, paiba-iba. At ganun yung naranasan ni Jesus Nazareno. Sabi niya, kayo, nung nandito si Juan Bautista, sabi ninyo, ang higpit-higpit naman yan. Ang hirap namang sumunod dyan. Ang dami namang bawal. Nang dumating si Jesus Nazareno, nakikisalamuha, nakikisama. Anong sabi naman ng mga tao? Masyado naman yan. Katulad natin. Nanginginain, nakikiinom, masyadong nakikisalamuha. Ayaw namin sa Kanya. Ano ba talaga? Di ba minsan ganun? Di natin alam ang gagawin natin sa buhay. Naalala ko may isang bata sabi, Partner, ang hirap-hirap. Ayoko na umuwi sa bahay. O bakit? Pati pag umuwi ako hating gabi, madaling araw, binabalitaktakan ako nanay ko, sabi sa akin, uwi pa ba yan ng matinong tao? Daming nang sinabi. Nung maaga naman ako umuwi, kumakain ako, sabi sa akin, anong nangyari? Anong nakain mo? Ba't nandito ka na? Binalitaktakan pa rin ako. Ayaw pa rin ako tantanan. Ano ba talaga gagawin ko? Uuwi ako o hindi? Aminin natin. Ganun din tayo. Hindi malinaw. Minsan, ang lagi nating gusto, magbagong iba. Magbago ang labas, ang lahat. Nakaligtaan natin, ang una-munang dapat magbago ay tayo. Ilang beses na natin sinasabi, mabago ang bayan. Tuwing eleksyon na lang, naririnig natin yan. Babaguhin natin, ibabalik natin, aayusin natin.
Pero nasan ba ang tunay na pagbabago? May nabago ba? Nababago lang siguro yung mga nasa pwesto. Pero yung kalagayan natin, hindi naman nagbabago. Tayo din naman kasi, hindi tayo nagbabago. Pinagbibili natin ang boto natin. Pinipili lang natin dahil pogi, sikat, nagbibigay, sumasayaw. Ano ba naman yan? Ganun ba? Tapos aasahan natin, magbago ang bayan, magbago ang kalagayan natin. Pero yung pagbabago natin bilang marangal na mamamayan, sa simbahan, ganun ang gusto natin. Magbago ang marami. Minsan nga, pati ang Diyos, siya pa ang gusto nating magbago para sa atin. Siya ang mag-adjust sa atin. Hindi po, mga kapatid. Kaya hindi nila nakilala si Jesus Nazareno. Kaya hindi nila natagpuan ang kanyang mga himala. Nakaligtaan nila ang una munang dapat makita sa buhay. At ano yun? Ang pangangailangan na magbago muna ang sarili. Mga kapatid, wag lang sana malinaw na paningin, kung hindi malinaw na pananaw ang ating idalangin at ihiling sa Panginoon Diyos. Baka hindi kailangan magbago ang mga sitwasyon sa buhay mo. Minsan, ganun ang akala natin. Pag nabago na ako, pag yumaman ako, pag ganito na ang nangyari sa akin, aayos na ang lahat. Pero baka hindi pala yun ang dapat una munang mangyari. Sa harap ng mahal na pong Jesus Nazareno, ito po yung idasal natin. Liwanagan niya tayo. Ano pang dapat mabago? Anong dapat ayusin sa buhay ko? Upang sa gayoy dumaloy ang tunay na himala sa ating buhay. Katulad ni Santa Lucia, maliwanagan tayo kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit nabibigatan. Malinaw kay Santa Lucia ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Sana ganun din ang ating pananampalataya sa buhay. Hindi pag dumating ang mga problema, lumalabo na ang lahat. Pag bumibigat na ang krus, nababago na ang lahat. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama tayong dumulog at magdasal sa Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang aming tanglaw at kaligtasan. Kaya nga't narito po kami, nagpapaakay, humihingi ng tulong at gabay ninyo. Patawad po kung kami ay nabubulag ng kasalanan. Kami ay nalalabuan ng aming pagkamakasarili. Liwanagan niyo po kami upang ang iyong kabutihan, pag-ibig, kapayapaan at awa ang siyang maggabay sa amin sa buhay. Unahin namin higit sa lahat ang pagbabago sa aming sarili upang matunghayan namin ang tunay na pagbabago sa aming buhay. Upang makilala namin ang iyong presensya sa aming paligid. Upang matanggap namin ang iyong nag-uumapaw na himala at biyaya. Wala kaming ibang matatakbuhan kung hindi kayo po, sapagkat ang liwanag ninyo kailanman hindi papanaw. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat.
Mahal ko mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging na buhay na walang hanggan sa langit. Ang ating tugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat na higit ng maraming tao. Sa pagiging ng kaharian, manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumaon naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ibulong natin ngayon sa Kanya ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian sa aming panalangin para sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihain, ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir, at ipagkalubong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak
hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Lucia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod pa ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating liwanag at kaligtasan.
Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno Novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lumuhod po ang lahat at dasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinananalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa kapwa, upang magmahalan at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.